'no? Sagot Cover ba mo kayo? lahat ng names nila, kung anong posisyon nung ate nila once na meron kaming opening. Travel Sabi ko, agency ito, no? Mga applicants sa... Gusto ba i-share yung pangalan? Sure. kasi maganda lang siya. International recruitment. Kaya need namin talaga yung mga ano iba sa mga so, ako. So, kasi parang ito paano mabilis sa amin. Pag yung gusto o yung control number, yung applicant number, ganun, automatic lalabas siya dun sa technical yung picture niya, yung pangalan niya, ano yung position na ina-applyan niya, ilang taon na siya, tapos saan ba yung gusto niya na-applyan na country, ganyan. Tapos kung na-file niya siya, kung meron na ba siyang employer. Ang liwanag ng So, kanan. balik na ano ko naman na, naayos ko naman na. So, apply ko na siya dun sa iba namin na applicant. So, ang mangyayari na lang, for constant update lang. And then, if meron sila na masabi na, meron na customers, then, kaya ko na siya i-customer. Pwede ko na siya bago-baguhin. Kung ano man yung gusto, Kung ano man yung ano. o kung ano man yung gusto nila ipalagay dun sa ano, transmittal. Parang Kita mag, nagiging dynamic sort of, oh, oh, ganon. dati kami naghahanap pa namin yung mga envelope. Mhm. Kasi nandun nakasulat sa envelope eh, ano ba nangyari dito. Ayun, isang click nun, makikita mo na. Kasi dahil sa ginawa ko, makikita ko na bakit. At sa pending, gan anong pending sa community or nag-back out ba to, ganyan, back out, at least, isang click, automatic makikita na namin. Hindi na namin hanapin si envelope. Kasi sobrang dami din namin envelope. Actually, yung try namin na kung paano siyang maging paperless. Sobrang daming pieces. So, as much as possible sana. Gusto na rin namin untian. Pero kasi, I-automate wala na. natin. Wala natin ng magandang foundation. So, yun ang ginawa ko parang, noong una, nag-study ako ng data, mga information. Pero wala kang Adopted. balak i-ano, i-propose sa boss mo na, parang kasing pang ano na eh. Pag inayos mo siya, medyo data analytic na yung... Ito na siya. Kaso nga lang nga, hindi na siya. Kaya na siya, pwede na siya. Tapos gawin ko. Magkita na siya. Wala na lang silang constant update. Saka lang, pwede pa rin kung sinisitin yun, diba? Pero ayun, no, ano na siya, as long as nakashare sa'yo yung Google Sheet, one click away na lang siya, makikita mo na yung updates ng tao. Sa isang Google Sheet na yun kasi, hindi yung master sheet Nakashare. namin. So lahat kami may access doon. Kailangan namin i-update yun, kung ano yung mga updates sa kanila, para yung buong system namin, gagana. Kasi ano eh, hindi mo i-update yung Google Sheet. So lahat na Anong gawin kayo nakashare doon? May access na kayo sa lahat? sa amin? Kasi kung hindi kami mag-update doon, nonsense yung master sheet. Diba? Kung may kanya-kanya kayo record, ayos lang. Basta, doon sa master sheet mo, sa record dito. Di ba? Parang ano, no? Naramdaman mo na ba ang power ng AI? Napakataas ng potential. You're gonna use it in the right way. Kasi, diba? So kung kasi minsan kasi ano eh, so tamad ka, diba? Doon ka mahihirapan kasi hindi mo alam yung pinagtatanong ano, or ano, kasi ako, simple lang mga tinatanong ko, parang gusto kasi ano yung din, matututo ako. Parang gusto mo na mamano-mano mo pa rin yung details para tama lahat. Sa bagay. Parang kapag may mali, alam ko kung nasan yung mali. Parang gano'n. Sa, mali yung ano, dapat yung at least ito, paano, kaya ko siyang gawin na hindi ako masyadong nagre-rely kay ilan. Pero, okay, alam ko rin naman na doon ako kumuha ng tulong kasi parang help siya. Ano, marang dami kasi ng tutorial sa, dito, sa YouTube, ganyan. Pero, kasi kung may jargon, sila. So, mabigit, lalo na ako kasi hindi naman ako IT, hindi naman ako, ano, wala ako masyadong alam doon. So, kapag bumalik sa nagsasabi ng doc, si A, grabe siya, kaya explain it in a different way. Wala. Para mas kahit ano, mas naiintindihan ko siya. Parang mas mabilis mo siyang maaayos eh. Di ba like parang kunwari may mga hindi naka-parallel ng tama, pwede mong ipaayos na lang kayo. Kasi may gawin masipag na version. Ako yung tamad eh. Literal na tamad talaga ako. Lahat tayo naasa ko doon. Kaya natatawa ko kanina nung sabi mo, ayoko siya bigyan ng access sa workspace. Kasi nga yung, yung AI ko, lahat siya na gumagawa ng trabaho ko. Anyway, depende naman sa ano, syempre, depende talaga yun sa the way natin pinoprotect yung privacy. Wala akong privacy. Joke lang. Ay, sa Permission. bagay. Ay, tama. I agree with you. Pag hindi mo kasi yun basta sa'yo lang. Pero I get you. So, ayun. Ganda. Actually, parang yung pinaka ko sa startup and then ako talaga yung nag-build nung tawag dito, nung nagawa ko kasi, kinustomize ko siya na parang, sabi lang, ano ba to, ayos lang ba to, kapag ganito, hindi ba to makaka-affect dun sa code na bigyan mo sa akin. Sabi ko, ano yung doon makaka-affect ito para bago. Ano din naman siya, time consuming siya kasi, Ako na-try ko yun, parang ginawa kong dynamic yung Excel sheet. Kasi wala akong Excel. Libre lang ako, libre. Alam mo yung LibreOffice? Yung libre lang na Excel, kasi yung bayad yung Excel monthly. Nagbayad ako ng AI, pero Microsoft. Kuripot po tayo. Ano naman yung libre, legal naman yun. LibreOffice. Pero ang problema sa kanya, dami niyang kulang na function na makikita mo sa Excel. Kung yung mga pivoting, ganyan. Mabilis lang. Pero pag sa Office, libre, hindi ko kasi kabisado. So, matagal. Pero kaya, nung binanggit mo kanina yung Google Sheet, talagang
Nagliwanag yung mukha ko. Kasi nga kakagamit ko lang. So, okay. Parang, kasi ang problema ko sa office, pag sinesave ko, hindi yan sa save, yung mga in-edit ko, kunwari, parang hanggang ano lang siya, read only lang siya. Pero at least dun sa Google Sheets, since libre siya, pwede mo siyang i-update. Tapos, ako, depende to kung meron kayong mga pinoprotektahan na sheet na hindi naman talaga solely ikaw yung may-ari. Yung sa akin kasi, ako lang yung may-ari nun. So, kaya ko, pinaturn ko siya sa AI na dynamic. Tapos, parang sa AI na yung naglagay ng mga codings, mga ganyan. Yun. So, hindi mo naman kailangan maging super, like, tech savvy. Siguro, ano lang, mga tip lang. Kasi, minsan ginagawa ko, hingi lang ako kay Gemini ng ano, how do I, turn this to ganyan? Give me step-by-step bullet answer. And then, parang nilalagay ko siya dito sa gilid ko. Tapos, ginagawa ko na siya. Tapos, AI din naman yung gumagawa sa ko. Yun lang, na mga navigate. Process. Lang ako ng mga step by step. Para kasi alam ko kung paano sa log. Mm. Pero, kumana naman sa table. Meron akong ano dyan eh, nag-recommend ako. Syempre, hindi naman tayong sponsor. Wala pong, hindi naman tayong sponsor dyan Gemini. So, ako ginagawa ko kasi, tinatry ko lahat ng AI. Diba? So, merong ano dyan, yung iba ChatGPT, parang kilala naman yun. Pagdating sa mga dashboard, yun talaga yung pinakasikat. Kasi galing niya sa data analytics. Ako na, unlike naman sa, parang mga code, ganyan. Puro code lang talaga, yung puro code na mga letters, ganyan. Once na visual kasi, parang kung sa titingin ka, maganda ba to o hindi? Kasi parang step by step, nakikita mo kung paano mo binabago yung in-edit mo. Unlike yung nag-run lang siya, tapos biglang may result na. Tama ba? Hindi ako ma-Adobe. Adobe ba yan? Yung ano mo? Yan, saka yung sa... Tingin mo dyan, no? Yan ang bagay na hindi ko sa talent. Nung pipiling marketing, pero talaga. Okay. Grabe. Ano? Paano? Yun, parang sa akin, doon nakikita ko na relevant na din sa pati dito. Totoo lang. Ano ko sa pagdating siya. Kasi nga, alam mo naman, medyo yung creativity ko is mataas. Kahit na magaling. Ay, anak ko nga pala ng artist, yung ating Miss China. Isang kapit-kapitagan ng Philippine. Sige, saka na. Sige. Go. Galing, no? Sige, photo. Parang hindi siya yung dito. Yan yung gusto ko. Bakit hindi mo kumansin? Kasi sa pala-away ako sa kanya naman. Ako na lang, manumanin ko siya and then para makuha ko siya ng result ko. Pero nakikita ko na, meron na pumunta sa lang pala. Pero nandun na siya. Kung medyo, kaya ang sabi ko, rather than, sa akin ha, very helpful magpapag-establish sa parang foundation and then you build up on it para kahit pa paano sa kanya masyado magaling. Kasi marami siya ituturo sa'yo. Kung i-observe din mo, we know them. Parang ano mo din yung knowledge yun. Paano na yun? Yun lang talaga yung kailangan na knowledgeable pa. So, totoo, no? Kailangan sumablay. So, diba, kaya mo na siyang gamitin. Kaya mo siyang pasunod. At the same time, dapat, matututo ka din sa ano kasi, matututo tayo yung mga pinagdating mo ngayon. Kasi nag-search ka, diba? Gano'n nga. Kung matututo na siya. Kasi yun yung ano na talaga eh. Yan na siya nakatulog. Pero ikaw, at the same time, dapat, kung pinagsabi mo, dapat matututo. Ano yun, mahirap na hindi mo rin. Kaya ako, kasi gano'n. Kung pagdating yun eh, sa gawin siya ginawa ko. Kaya ako siya nagtanong ako na kung gumagawa. Kasi ako yung sa ano. So ako na, tatanong nila paano mag-ginagawa ako. Wala akong masasabi dito. So, sa school naman, mga teachers naman, maganda sa magandang color combination. Maganda ba itong color combination natin? Bigyan mo ko mga color combination. Ganun. Kung makikita mo, parang gusto ko ng aesthetic na kulay or theme. So ito yung mga kulay. Sige, ito yung kukunin ko. So, doon ka mag-i-start. And then, saka sa makikita mo kung gano'n kaganda. Lalo na, ano ka din. Kung artist ka din. Dapat, sarili mo, ikaw mismo, ikaw yung gagawa. You can ask for help. Kasi gusto mo kapagawin. For color. Mga color selection, mga ano ba yun? By code ba yun? Or ano, like yung visual na kiniklik mo, tapos di ba may mga parang adjust? Meron din kasi mga, ano ko, yung specific na kulay ng white, may mga code yun. Alam, Adobe. Problemado na naman ako sa Adobe. Para kasing nalampas absent ata ako niyan. Joke lang. Hindi ko siya talaga noon. Ewan ko ba? Adobe. Parang, sige, go sa mga Adobe user. Ano yan, siyempre kailangan, ano lang, isang artist kong kailangan, alam mo kung ano, kasi yun yung pinaka-ano ngayon, diba, sa... So, ina-apply mo to sa work mo ngayon? Ano ka? Wala. Grabe yung swerte ng boss mo. Daming alam ng, ano ako yun sa ads. Kapag nag-post ako ng ads, usually, ano ako eh. So, ano yung gusto ko yun hindi, ayoko na ano. Kasi hindi nga nakukuha nito, ay yung gusto ko pag ads eh. Pag yung visualize yung photo, yung ano, yung nakukuha. So, parang gusto ko ano. Dapat pala, no, sa'yo ako nagpapatulong. I mean, pumasok sa Discord. Hello. Naka-live po kami. Sino to? Secret Theory. I forgot. Hello. Hindi siya sumasagot. Welcome po. Okay lang pong sabali. Wala. Kamusta? Narinig mo siya? Wala, no? Nakamute po kayo ata.
Gusto mo chika lang? Iniwan kami. Ay, okay lang. Sige, go. Commercial. Ayun. Ayun, kasi actually sa artist community, may ata sa tabo siya. Kasi alam naman pag, yun yung, texting kasi yun kapag artist ka na, nagawa ko ito mag-isa. Doon ako na, pag magde-design na ako ng website, kasi kunwari may client ako, ang ganda nung, ang picky niya sa kulay, parang ang classy. Kaya kong linisin, di ba, yung mga system optimized, mga ganyan, dali lang. Pero yung, yung design niya, sabi, ang ganda ng design niya, ayokong galawin. Ayokong galawin. Ayokong magkamit. Ito ka na, gusto niya. Hindi din ka naman kasi pwede magtanong, so kailangan talaga mag-base ka. Doon ako na, medyo na ako conflict. Yung paano ba ako magpupunta dun sa, hindi ako lalayo sa taste ng client, tapos, pero gagawin ko yung mga kailangan kong gawin. Lalo na pag, gagawin. Yung gusto nila, like, sa Manila, medyo brown yung tema, or medyo colorful na pastel, or green na, monochromatic na green, ibang shade. Ako by default, lagi kong gamit yung liner ko, yung green, gano'n. Tapos yung button, green, white, lagi gano'n. basta may gano'n ako may gawa. Yun. Gusto na smacking card, so, ako na matitingkad na kulay ba? Mga liners, ako yung mga parang maninipis na guhit sa yung mga separator. Yun, feeling ko kasi klase na ako pag green, silver, green, gold, dark gold, ay, nabig sa'yo. Hindi na papahuli sa ganyan. Pero yun lang, wala naman akong specific strategy. Ayun. Pero as for a team, so, ay, ako nga, sobrang ako sa pag-adapt eh. Nag-resign na ako, na ako. Sorry, mga ganun. Pero okay naman, masaya naman at na-enjoy ko kahit paano. Pero sa ako nahihirapan? Sa mga marketing. Nag-aaralan ko pa yung mga gagaling na YouTuber natin. Dami magaling. Well, anyway, ano ba talaga ang pinaka-main point at tatang mga pag-uusapan dito? So, sharing lang siguro ng word. Ikaw, meron ka bang mga masashare? Ay, nawawala yung sound ko. Ano yun ba? siguro nalalabat na. Sorry. I-check ko lang. Double check lang natin. Why? Yung siya nakikita ko dito. Hello. Yun, Yan. ang lakas. Ayan naman pala. Ayan, besh. Nagkakagulatan tayo dito. Go. Nagano na lang ako. Lobat na yung headset ko. Okay. So, ito, naka-loudspeak. Yeah, sa ano na to, sa PC, sa laptop naman. Laptop na. Okay. Lakas, ganda. Buti naman. So, ayun, just treat it something na mag-guide sa'yo. So, every time na kung gusto mo, medyo na-roadblock ka, ganun, magtanong ka sa kanya. And then, you just ask the question talaga na kailangan mo. Kung kailangan mo ng paliwanagan siya, magpaliwanag ka na. Hindi nangyari ka niya. So, AI pa rin to, no? Topic natin. Kung kailangan mo siya by detail. Oo, lalo na pag puro mali-mali na. Kasi, minsan nag-a-assume na siya eh. Kung ano ba yung, ano ba yung sinabi ni ganito, ganyan. So, diretso siya. Yun ang ayoko eh. Inaway. Yun yung, Pero dapat pag may kaaway ako sa AI. Ha? Specific, marami siya binigay sa'yo ng options. Mga ano ka lang ng specific na ano ba yung options, ano ba dun sa options na binigay niya yung gusto mo. And then you can ask him to elaborate. Kahit pa paano, bigyan ka pa niya ng more explanation. So, rather than, maganda rin naman siya na gawin mong companion. Pero you need to learn pa din sa kanya. Sa bagay, mga Which is good. Kasi, meron ka na ganun na helper. Diba? True. Helper ka na, kaya mag-fact check, kaya mag-ano. Oo, no. Ang talino ng grabe ang research power. Pag sinabi yung pa-check na nito, pa-double check, pa-sum up, grabe yun. High-tech na siya masyado. Pero yun Maganda siya sa working class. Kasi nga, especially if you don't, pag sa office ka ganyan, you don't have enough time na mag-research ganyan. Kasi, aside from doing other works, may ibang works ka pa na ginagawa. So, kung maubos yung time mo with research, magkakaroon ka ng backlog, diba? Totoo. So, for students, I think much better na mag-ano sila dito. They learn it the traditional way first. Kasi if sanay ka sa mga shortcut, diba? Nung panahon ko dati, yung dictionary kailangan alam mo kung nasan yung letter. True. Ang hirap talaga. Dapat talaga meron tayong clear restriction na hindi lang parents. Kasi minsan, parang ginagawa pang kontrabida yung parents pag sabi ng parents, huwag itong gawin ng ang higpit na naman mama. May ganyan. So, diba? Mas maganda na. Actually, parang i-clarify ito na public, na din na it should be a norm na pag itong age, wag ba siya masyadong hayaan, hindi ba siya allow? Something na gano'n. Yeah. Hirap eh. Pero soon siguro, keep actually, voicing out. meron akong Mag-rally pa. Keep voicing out. Yun pa ang purpose. since parang anong nangyari is, nag-aaway sila ng sister niya. Nawa ng tatay niya, since siya yung panganay, parang in-stop siya. So, medyo, syempre, nagkaroon ng, anong nangyari is, natulak ba siya? So, ngayon, yung anak, nagtampo kasi natulak siya eh. Parang feeling niya, ko ng tatay ko, gano'n. So, nag-chat siya kay AI. Sabi niya kay AI. Hindi ko alam kung sino AI yung gamit niya kasi sa Japan eh. Sabi niya kay AI na, tinulak ako ng tatay ko. Ganyan. So, tinulak ako. Anong gagawin ko? Parang, sabi ng AI, ano yan, child abuse yan, parang gano'n. Dapat ganito, gawin mo, tumawag ka sa ganyan. Tapos tumawag nga siya kasi sobrang siya, yung parang litong-lito siya eh. Tumawag siya ng 911. Tapos nung kumatok yung tatay niya sa kanya, parang nagpaliwanag na, sorry nak ha, parang nagganon ata na, sorry na kasi, naano kita kanina, pero kasi nga ini-stop ko lang kayong magkapatid eh, para di kayo
magkasakitan, ganyan. Tapos the very like, after 30 minutes, may kumatok na pulis sa kanila. And then, hinuli yung tatay niya. Kasi nga, dahil dun sa, sinabi na nabasa niya na sabihin daw dun sa child services. Sabi daw ni AI, kasi nga daw, parang child abuse. Tapos, since alam mo naman sa Japan, sobrang nila sa image, sikat na coach yung tatay niya. Nag-resign siya as coach. Then, sobrang parang ang dating is, na-tarnish na nga yung image niya, wala pa siyang trabaho. Ganun. Pero nag-sorry talaga yung anak. Sabi niya, hindi ko naman alam na, kasi nung nag-asa ko kay AI, yun yung binigay niya sa akin answer. So, mahirap talaga siya pag hindi pa buo yung understanding ng tao na gumagamit. Dapat yung gagamit sa kanya yung yung alam kung paano siya gamitin. Sabagay, nakakalungkot naman ang nangyari. Oo. May ganun mga Pero ganun yun, na, ano. kung sa mo nga siya gamitin sa work, ganyan. As long as kaya mo siyang gamitin ng maayos. As long as alam mo naman na kayo lang at wala kayong anong iba, masasaktan, ganyan, wala kayong malalabag na crime din. Why not, diba? Why not, isama mo siya sa work mo. Wala, ang tagal. Ayaw ko, mahirap kasi itong IDAS. Ang hirap no? Kasi before AI, may Siri na eh. Siri, play ganyan. Oh, ganyan, diba? So, what pa ngayon, diba? Na parang extended ang, diba? Extended ang kakayahan. Tsaka ang maganda doon, kaya niyang i-access lahat. Voice command siya eh. AI din yun for me. AI din siya, diba? Assistant. Parang si Jarvis ni Iron Man. Sana, oh well. Yeah. May Jarvis. Sana all may Jarvis. Oh Pero my kahit naman God. si Iron Man eh. Actually, that time may parang Jarvis na. Ginagamit niya lang si Jarvis for research and then siya na din mismo yung Yun. sa kanya pa rin yung brain, diba? Inano niya, nilaki niya yung power ng AI. Sa kanya lang. Alam niya din yung parang kung ano yung negative side. Pero kasi nga, kay Iron Man naman is, aware naman siya talaga sa mga negative. Pero kasi sobrang, sobrang talino niya. So, ang kasama niya talaga sa pagtatrabaho is si Jarvis. Ang cool na. Diba? Cool nga eh. So, Ayun, kasama niya sa office din, si Jarvis. AI awakening moment natin to. Sige, it's week, July 18. Mga AI awakening na mga, layo layo from AI to traditional type of work, and then yung improvement na ng change. Parang makikita mo talaga na ang dami pang pwedeng mangyari. Ang dami pang improvement na baka hindi ka sabay. Lalo na sa atin, ako for me, ngayon actually, nag-resign ako technically, di ba? Pero parang wala akong work. Wala akong project lang ang ate mo. Pero kasi the reason that ako nag-resign is parang nakita ko yung improvement niya na, uy, grabe. Grabe yung magiging rapid change by this year, by this ganyan. This introductory version pa lang ng AI ang nakikita natin, and they improve. They keep on improving. So, ang siguro naging worry ko nun is, ayokong dumating yung point na hindi pa rin ako, mag-a-adapt pa lang ako in the moment na yung buong mundo is andun na sila. So, pero yun. Pero to think of it, babalik pa rin ako tayo sa yung mga nangyayari na ako na bagyo-bagyo sobrang lakas. Paisip ka rin na parang just the moment na kala mo knowledge na ng human yung nag-run sa paligid, yung nature is babalik pa rin siya to remind us ano ba yung ginagawa natin sa Pero what's my point? Siguro I'd like to share that din talaga. Ano yun ano ba exact niya? Bible verse. Pero siguro by kwento ko na lang, by memory ko na lang yan. Gusto ko tol, narinig ko lang. Medyo nag-rema siya sa akin ng ilang weeks. Sabi niya, the kingdom of God is like a treasure. Na pag nakita mo yung treasure, titingnan mo siya, tapos bibenta mo lahat ng meron ka to buy that land. And then pag nabili mo na yung land na yun, ano ka na, parang mag-aantay ka pa rin, and then you'll be somehow happy na meron kang ganung possession. Inisip ko, hindi typical yung Bible verse na yun, kasi we always like see na the Bible, hindi siya against or like gaining material things, but always remind us na material things are just material things and temporary, na iwan din natin dito sa mundo. Pero dun sa Bible verse na yun, parang it speaks about what type of treasure ba ang nakita ng lalaki na kaya niyang ibenta kung ano man yung meron sa kanya ngayon. And then for him to just take care of it for now. Hindi doon sinabi na ginastos niya, pinang-shopping niya, or binenta niya into mas mataas na presyo, pero ang sabi lang doon is you're satisfied about actually having the land, na meron kang something to treasure with you. Sabi ko, wow, parang siguro I ponder on it. Chinek ko yung mga parables. Tapos gusto ko yung laging sinasabi ni Jesus na let who hears, let them hear. Parang ganun. Sinong, ayun, cute ng pusa. Kung, may correction. Sinong nakakita, parang let them see. Parang ganun. Sabi ko, anong ibig sabihin nito, di ba? Kasi laging bumbanat na ganun si Lord. So, galing ni Lord, no? So, parang, for me, na-realize ko na ang ibig sabihin nun is, you know what is of use. And it's about acceptance lang na when the Lord said, ito gawin mo, ito ang ibig kong sabihin. And then, when you have the heart to accept it, diba? Yun yung hearing. Kasi siguro sa Hebrew word, ang hearing is shima, diba? Ang ibig sabihin ng shima is when you hear, ginagawa mo rin, parang you do. Parang same word siya. Sabi ko, so, kung sinong makakarinig, hayaan mo silang marinig yun. Sabi ko, anong kinalaman nun doon? Siguro na-associate ko yung treasure na binili nung guy. Kasi diba sa kwento, sa parables is, binenta niya lahat ng meron siya, tapos binili niya yung lupain na yun, and treat it as a possession.
na parang ikakasatisfy niya. Alam mo, siguro yung interpretation ko dun is, you can, like, you can tell me kung anong sarili mong interpretation. For me, it's like the Holy Spirit. Na tipong, when you find yung wisdom yung heart ng Panginoon into something, di ba? Parang you can trade everything na meron ka muna for a while and then for you to treasure it. Kasi yung Holy Spirit lang alam ko na nakaseal sa atin eh. Parang para while waiting. While waiting kay Lord, parang yung Holy Spirit lang yung nakaseal sa atin. So, ayun, yun lang. Siguro, gusto ko lang din i-share to ponder on it na what are the things that we are willing to trade. Not just willing, but we are ready to let go or clear pa sa isip natin na all these things, hindi naman siya talaga magtatagal. Hindi siya forever and ever. Diba? And come back dun sa thought na there is higher God. Meron talaga. Meron talagang like invisible God na hindi natin nakikita ngayon, but meron siyang something na store for us. Yun. Gusto ko share. Ikaw, Chay, may word ka bang na Actually, wala. Alam mo naman ako, hindi ko siya kabisado. Go. By heart, ganun. Pero yung kunento mo kanina is, yung binenta niya lahat, diba? Sabi mo, binenta niya lahat lahat ng possession niya, and then he bought a land. So, ang inano ko is, kasi yung mga possession is, siya, yung mga desires na wala naman, alam mo yun, mga desires na walang kwenta. Palagi mo lang, pang flex mo lang, ganyan. And then, he bought a land, which is much more valuable. Kasi, land is something na, sabi mo nga, diba, possession niya. Kasi nga, sa kanya yun. And then, hindi siya walang kwenta, hindi siya katulad ng mga luxurious things, ganun. Investment. Oo. Sort of. Sa bagay. If you bought a land, it's either you're gonna build a house or gagawin mo siya farm. So, either way, you're gonna investment mo siya. You're gonna make something out of that land, di ba? By your own hands. Hindi ka, binili ko lang to kasi gusto ko to. May iPhone 17 ako kasi kaya ko, di ba? Pero yun lang kasi is investment. Sabihin natin na hindi siya madadala talaga in the other world kasi that possession can be, kaya mong pamanay. Diba? It's for your family. Alright, so longer investment, no? Actually, tama, naano ako nung sinabi mo na you can build a house. Kasi pag in-associate sa house, it's where your home, dun yung... Like parang, pwede ko siya tingnan as, nung time na marami siyang possessions is kasi bata pa siya and he's collecting things, yun yung nagde-define ng sarili niya. Di ba pag bata ka pa ganun, pag kayo mga nasa 20s ka pa ganyan, marami ka pera. Pero pag once na isip mo na magkaroon ng family, you don't care about all those things. It's much better na meron kang bahay, meron kang land para dun sa pamilya mo. Kasi mag-iisip ka na ng future eh. Hindi na yung ano yung gusto ko today, ano na yung ganito today, ganyan. Parang more on, if once you start, more mature. So, nung time na binenta niya lahat ng possession niya for that land is, he became a man. Kasi he wanted more. Diba? Hindi na siya bata, hindi na siya young boy na gusto niya lang ng lahat sa kanya, gusto lahat ng puso, ganun. Diba? So, yung naging man siya nung binenta niya lahat yun. Kasi he wanted something na much valuable. Which is, hindi natin alam. Maybe nga, gusto niya na magpamilya and to build a house. Or kung gusto niya na lang makatulong sa family niya and then make a farm out of that land, diba? Which is business. Mas mature na thinking. Diba? Hindi na siya yung mga walang kwentang hindi na siya yung earthly possessions. More sa on possession. Home, parang more on yung peace na gusto ng heart natin. Ano ba? Diba rather than you're still chasing the passion, ay randun ka na sa you're settling. Ganda, parang okay. Yun lang yung naisip na rather, parang bata ka pa and then nag-mature siya kasi he wanted more stable, more valuable. Yun. Ganda. Okay. Thank you for sharing your thought, Asha. So, yun na. Napag-usapan natin ang KI and we're able to share the word. Well, end na lang natin din end na lang din namin to. Would like to end the actually recording siya kasi hindi ko makapag-edit. Hindi ako marunong. Ayusin ko pa. Siguro bukas. Next week. No, pero hindi na rin kami mag-edit. So we'll just end this with a prayer. Closing prayer. Just make some we call on the presence of the Holy Spirit. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we just like to give all the glory to God and would like to honor the Lord. Salamat po sa iyong word and salamat po sa blessing na binibigay niyo sa amin everything. And together with whoever hears your word po to this recording, may he or she be blessed with wisdom and understanding. May the fear of the Lord rest in his heart and produce a wisdom, Lord God, a better understanding of how things work in this world. But it's not only about material things, but we should also look upon the days that are coming. This is all number. Lord, we should come back to you and be mindful of your will, everything. Lord, we just want to honor you and we love you. And we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Chai. Thank you. Bye-bye. Thank you.